best of the best. Good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At ayun, nagkita-kita na naman tayo rito. At syempre, meron tayong special na panauhin dito sa ating Uno's Best of the Best. Ito medyo malapit sa akin to kasi kumpare ko to. Pero alam mo, sa pag-uuno niya talagang sobrang ganda at sobrang layo ng narating niya. Kasi isa na po siya ngayon sa ating mga international top earner. At syempre, alam ko na ikaw na nanonood dyan, gusto mo rin maging international top earner. Kaya ngayon, ito magkikwentuhan lang naman kami nito. Parang pang-araw-araw na namin ginagawa to tuwing nagkikita kami. Ladies and gentlemen, hindi na natin patatagalin ang ating Uno International Top Earner, Upline Raymond Lumabad. Hello po sa inyo lahat. Okay, good morning po sa inyo mga kauno. Okay, maraming salamat Coach Jay sa pag-invite sa akin dito sa Yan. Ano ba tawag dito? Uno. Pare, pwede yan, pare. Pare. Uno Idols ba? Ano tawag dito ko? Uno's Best of the Best. Uno, Best of the Best. Okay. Salamat. Yan. Batiin mo naman yung ano natin, yung mga Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, Marami nanonood sa atin. Mga kauno namin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, international, no? Hello po sa inyo lahat. Okay, hataw po tayo. Okay, more power and sama-sama po tayo lahat dito na tuparin po yung mga pangarap natin. Yan. Upline, ito naman, kwentuhan lang naman Yes, wow. Alam mo, sa totoo lang, yung pag-network natin, medyo matagal na rin tayo, ano? Yes po, ako 14 years na rin eh. 14 years. So, 2010, pero 2011 ako talaga nag-active. Okay. So, ibig sabihin, magkakaiba, parang ako na, ganun din nangyari sa akin eh. So, hindi naman agad-agad nag-active. Pero sobrang dami mo na rin na, I'm sure na napagdaanan. Yan yung gustong marinig ng mga kauno natin. At saka enjoy na enjoy ang mga yan pagdating sa mga karanasan. Tama no? Di ba, yung masarap kasi, no? Masarap pakinggan yung mga success story talaga, no? Tsaka yung mga istorya talaga na kinikwento, talagang legit. Oh, yes. Hindi siya yung hinugot lang kung saan. Yes. Kaya yung iba kasi akala nila gawa-gawa ni story, di ba? Oo, di ba? Di ba? Kasi nakikita nila successful na tayo, pero hindi kasi nila nakita yung napagdaanan natin. Exactly. Sa bawat international top earner, mga kauno, tandaan nyo, may kanya-kanyang may mga kanya-kanyang journey yan. Na may mga pinagdaanan niya mga yan. Kaya nga nabuo yung ganitong apply, yung ganitong segment natin. Okay. So, kasi although narinig na nila yung mga kwento natin, minsan may mga nag-share, di ba? Yes. Narinig niya. Hindi naman lahat nakaka-attend. Mas lalong-lalo na yung mga nasa abroad natin. Alam mo ba, marami nanonood sa'yo abroad? Pumunta ako ng Hong Kong, sumisaw ko, grabe, Raymond, gumagano, no? Grabe, no? Grabe yung mga kauno natin. Ngayon nyo po, matutunghayan kung ano yung istorya ng buhay ni Upline Raymond Lumabad. Kasi I'm sure sa inyo, nakikita nyo to sa loob ng opisina, nakangiti, may kinakausap, very busy na tao to. At buti na lang nahinga natin siya ng oras para makapanayam dito sa ating Uno's Best of the Best. Kaya simulan na natin, Upline. Game na ba tayo? Yan, ito. Para sa kaalaman ng karamihan na ating mga kauno, ito yung unang tanong ko sa iyo. Para malaman nila kung ano ang Raymond Lumabad dati at ngayon. Okay? Ito ngayon. Ano ang background mo at paano ka napunta sa Uno? Okay. Actually, OFW ako. Pero criminology graduate ako. Kaso lang, yung pagka-graduate ko kasi ng criminology, medyo sunerte na kapag abroad ako sa Qatar. So, naging safety officer ako doon. So, almost 3 years ako sa Qatar. Hanggang sa pag-uwi ko ng Pilipinas, yung nanay ko, nagkaroon siya ng boarding house. Tapos yung baba, canteen. So, canteen ng nanay ko. Tapos bed space yung taas. So, hindi namin alam, yung mga borders ng nanay ko, mga kauno. Mga nag-uuno, di ba? From Quezon Province. Pumunta sila ng Manila. And then, ginagawa nila itong business natin. Hanggang sa in-invite nila ako. Actually, biktima ako ng kidnap. Totoo to. Ang sabi sa akin, inuman. Okay. Inuman ang pagkaka-invite sa akin. Hanggang sa napunta na ako sa opisina. And then, yung nakita ko yung Uno. Actually, hindi ako first time sa gantong klaseng opportunity or business. Marami ng beses din ako na-introduce sa ganito. And sa totoo lang, isa po talaga ako sa mga negative and close-minded talaga sa gantong business. Kasi nga,
Hindi ko linya. Naisip ko agad yun, na-invite ako sa Uno, nakita ko yung mga products, mga sabon, di ba? Mga toothpaste. Sabi ko, Pulis ka. magpupulis ako. Ang hawak ko dapat, baril, hindi lotion. Tama. Hindi kape, hindi sabon. Oo. So, talagang negative talaga ako that time. Talagang, parang hindi ko makita yung sarili ko na maganto. Di ba? Which is, naniniwala naman ako na kumikita sila ng malaki. Oo. Di ba? Nagkakakotse sila. Pero talagang, hindi ko na talaga makita na gagawin ko siya coach eh. Kasi, maliban po sa pagiging OFW, instructor din ako ng skydiving. Oo. Oo, di ba? Nakikita ko, nakikita nyo sa skydiver Facebook, to. di ba? So, Oo. imagine mo. License. Oo, USPA license po ako. So, Oo. professional skydiver po ako. No? Hindi ako yun nag-skydive lang. Tama. Di ba kasi may nag-skydive lang eh. Di ba? Tama. Isang Oo. beses lang, dalawa lang. Ako, nasa 700 jumps na ako eh. Grabe. Ang dami na. 700 Di ba? So, jumps. talagang kung titignan mo yung background ko, hindi talaga related dito. Mm-mm. Di ba? Na until now nga, naisip ko lang ngayon na parang naisip ko na ito na pala yung ginagawa ko, parang gano'n. Hindi ko ma-imagine na ito na yung naging For career ko. ilang years na. Itong pag-uno ko, Apps. Ano na, 14 years na rin po. 14 years. Tagal na rin. Oh, galing sa pagiging skydiver. Ito yung naka 700 jumps na ako. Ni isang plus. jump wala pa. So tinutulak nila ako, So, ayoko. Kaya tumalong ka na. Ayoko. Yun, apply. Nakakatakot. So yun po, no? Yun yung background ko. Mm. 'Di ba? Kasi yung iba na i-invite natin sa ganitong business, sinasabi nila hindi nila linya. Mm. 'Di ba? Which is totoo naman, 'di ba? Pero wala naman kasi linya-linya eh. Tama. 'Di ba? Oo. Sa akin ang linya Ano natin. masasabi mo ron? Sa linya-linya sinasabi. Ang sa akin kasi parang minsan pride na lang tingin ko. Mm. 'Di ba? Parang pride syempre ang nagiging reason, ako experience ko apply na. Nagiging reason nila yung hindi sila nag-aral ng 16 years o ng ilang taon para magganto. Mm. 'Di ba? Pero ang punto kasi, ang linya natin is kumita ng pera. Tama. Tama ba? Exactly. Di ba? Oo. Engineer ka man, nurse ka man, doktor ka man, di ba? Call center ka man, lahat. Bakit mo ginagawa yan? Dahil sa pera. Diretsahan, yun naman talaga yung pinaka-reason yun eh. Tama ba, Abs? Tama. Di ba? Yan ako, nung na-invite ako dito, na-realize ko nga na, sabi ko, di ba, pagkita ng pera, and sa totoo lang, bakit ko siya ginawa? Kasi nakita ko sa uno yung chance and opportunity na pwede akong kumita ng malaking pera na hindi ko kailangan iwanan yung pamilya ko. Sarap nun. Oh. 'Di ba? So Masarap yun yun. talaga. Mm. 'Di ba? Kasi naman hindi po ako yung typical na member ng Uno na katulad nila Paring Ray, nila Marin Tere, na mga walang-wala talaga. Kasi kung apply na ako, maski paano okay, anak ako ng pulis. Sige nga, kwento mo sa akin yun. Anak ako ng pulis, nanay ko naman, yung bata pa kami, nakakapag-abroad din. Oh. So maski paano, meron kami, hindi kami talagang literal na mahirap. Mm. 'Di ba may mayaman, may mahirap. Mm. Tapos yung gitna, may kaya. Mga dalawang baba. Dalawang baba. Kami yun. Ganun, Yeah, so, may kaya in short, may kaya naman kami. Oo. Yun, kahit hindi ako mag-uno, tingin ko okay kami. Mm. 'Di ba? And sa totoo lang, syempre, OFW, pwede ako magpulis. Kasi mga tito ko ngayon, mga general na eh. Pulis na. Puro, yung family talaga namin, pulis tsaka sundalo talaga eh. So, ano sabi nila nung nag-uno ka na? Disappointed. Disappointed kasi dapat, yung tatay ko talaga, inaano niya na ako na sa SAP talaga. Kasi nga, para maging instructor. Matindi yun, SAP. SAP na talaga. And sobrang close ako doon. Kasi ang daddy ko po is PC, pioneer ng SAP yung tatay ko. Special Forces yan. Pag Special sinabing- Action Force. Oh. Di ba? Grabe yun. Ibig sabihin, kakaiba training na pwede mo Tama. So yun parang, disappointed sila. Pero, syempre alam ko naman happy din sila sa nangyayari sa akin, di ba? Di ba? Kasi kahit papano, yung pinasok mo naman ngayon, masasabi natin na hindi ka nagkamali ng ginawa. Yes, coach. Di ba? Tama po. So, nakita nyo mga kauno, ito iba't ibang yung mga nakakausap natin from dating walang-wala. Ito naman si Apren Raymond. Okay ang buhay. Yes, Pero still, imagine mo okay na ang buhay, pero sumubok pa rin. First time mo pa mag-network. First time, yes. First time to. Anong masasabi mo? Buti na lang. first time na yan, Buti na lang sa uno ko na-invite. Kumbaga, nasa tamang company, tama yung products, tama yung mga coaches and mentors. Diba? And sobrang grateful ako na dito ko na-invite in unang company ko to. Kasi, di ba, marami akong kakilala galing sa ibang company, which is sila boss na lang, di ba? Di ba, mga na-experience sila before, di ba, yung mga kinikwento nila.
'Di ba? Sabi ko, buti na lang talaga nasa tamang company ako. Oo. Usually naman yung mga dating ano, yung mga dating negative, yung dating Mm. ayaw yung ganito, parang pareho kasi tayo, ganyan din. Okay, yeah. Sila yung nagtutuloy 'no? Ba't kaya Mm. gano'n, Hindi ko alam. 'no? Okay, Pero okey. yung mga positive dati, nung Mm. una mong kinausap, parang Ayaw. parang nawawala sila. 'Di Tama, ba? tama, eh. Ano masasabi mo ron? Ano masasabi mo ron? Yung alam mo dating hindi ka okay dito, eh. Mm. Sabi mo nga hindi ka na nga bago sa ganito, eh, ilang beses ka ng pinakitaan. Opo. Ano masabi nung ta's ikaw ngayon, baon na baon ka, Mm. baliw na baliw ka sa negosyo mo, until now nandito ka. Yes, sir. Ano masasabi mo ron? Tingin ko ano, eh, para sa'kin, Bakit ano yung ba nagpa-stay sa'yo? ah, kasi ako mahilig akong mag-compute, eh. Mm. Okey. Eh, nakita niyo naman yung potential income natin dito sa Uno, 'di ba? 'Pag naka one account ka, Okey. 450,000, 'di ba? Oo. So sabi ko bakit ako sorry, I'm not against sa pag-iempleyado, Mm. pagtatrabaho. 7 years po ako employed before 'no, bago ko na-invite sa Uno. Hindi ako galit sa empleyado, galit ako sa Oo. resulta. Tama. 'Di ba, na kahit Mm. anong gawin natin, kahit anong sipag natin, minsan sip-sip na nga tayo, Mm. 'di ba? Ginagawa na lahat. Bumabagyo, pumapasok tayo, 'di ba? May sakit ka, pumapasok ka, pero still gano'n pa rin. So, bakit ako nag-stay dito? Sabi ko lahat naman ng bagay tinatrabaho, Oo, 'di ba? oo. So, bakit hindi ko trabahuhin yung isang bagay na puwede ko mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko? Tama, Gets mo, tama, 'di ba? oo. Bakit hindi ko trabahuhin yung katulad ng Uno na puwede kong patupad yung mga pangarap ko? Mm. 'Di ba? Kasi gano'n din naman, eh, tatrabahuhin mo rin naman, eh. 'Di ba, sa Exactly. employment gigising ka ng maaga, papasok ka sa work, 'di Mm. ba? Kaso lang do'n, 'di ba, fix yung income mo. Tama, Dito mm. masipag ka do'n, gagalingan mo do'n kasi hindi puwedeng ano ka rin do'n, 'di ba, Metis pinapasahod lang, ka, oo. 'di ba? So dito, galingan mo, sipagan mo, 'di Mm. ba? Tulungan mo yung mga taong nagtitiwala sa'yo, hindi mo namamalayan, 'di ba, yung mga pangarap mo natutupad mo na paunti-unti. Tama, ang ganda, ang ganda. Ang dami agad learning si Upline Raymond Lumapad. Parang feeling ko tapos na tayo agad, eh, 'no? Hindi, Upline, eto, since, galing ka sa isang magandang ano, pamilya na sabi mo nga, ah, tawag dito, hindi naging mahirap sa'yo, eh, 'no? Mm, Para yung pagkabata mo. Pero ang gusto kong saliksikin ngayon, mm. kamusta yung buhay nung nag-OFW ka? Mahirap, sobra. Sige nga, gusto kong Sobra para kasi maintindihan ko 'yan. nag-abroad ako, 20 years old ako. Oh, okey. Okay, so hindi ko gusto mag-abroad, pero yung girlfriend ko that time nabuntis ko, which is yung wife ko na ngayon, Yeah, oo. si Jen. So hindi ko alam kung kung paano ko siya bubuhayin kasi 20 years old ako tapos graduating pa lang kami that time, 'di Bata ba? pa. So, Mm. talagang kahit ayoko mag-abroad, nakita ko lang talagang opportunity para 'di ba mabigyan Oo. ng magandang buhay yung magiging pamilya ko is abroad talaga. Kasi mga Pilipino naman, 'di ba? 'Pag Mm. average Pinoy ka, 'di ba, naiisip mo naman para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo, Mm. abroad talaga, eh. 'Di ba? Ano yung naging buhay mo ro'n? Actually, okey naman, eh, kasi ano, malaki sahod ko do'n, imagine po, 2008 ako nag-abroad. Ang salary ko that time ₱5,000. Oo. So, 'pag kinonvert mo sa pesos yun, ano yun, ₱60,000 yun. Malaki na 'yun nung Malaki yun panahon na 'yun. bago ako mag-end of contract do'n, sa 100,000 ko isang buwan. So, maganda Okey, talaga mm. trabaho ko, talagang kasi safety ako do'n, maganda yung company ko, maganda rin yung project namin. So, talagang kung pag-uusapan sahod, malaki, and panahon na yun, 2010 kumita ka ng Malaki 'yun. 60,000, ang laki nun. Malaki 'yun. 'Di ba? Kaya nung na-invite ako sa Uno, sobrang taas ng pride ko. Tama, oo. Sobrang taas ng pride ko kasi nga pakiramdam ko, hindi ko siya kailangan. Gano'n, hindi ko alam, siguro ano na 'yun, human, Instinct. oo, na 'yun, na 'pag may pera ka, 'di ba, tumataas yung pride. 'Di ba? Oo. So yun, na-invite ako dito, eh, yun din yun na maliban sa hindi ko linya, hindi ko rin, parang mataas yung pride ko kasi pakiramdam ko hindi ko na siya kailangan. Oo. 'Di ba? Kaso lang, yun, na-invite ako sa Uno, yun na rin yung time na nalaman ko na hindi na ako makakabalik ng abroad. Kasi bakasyon lang kami, Oo. bakasyon lang talaga kami, Mm. and hindi na kami nakabalik ng abroad kasi napolitika kami. Okay, yung naging, Employer. safety manager namin dun, Mm. Indiano na. Okay, so Nag-iba. siyempre 'pag ibang Nag-iba, lahi ka, oo. gusto mo yung tauhan mo, kalahi mo, Kalahi, 'di oo. ba? So, dun ko na-realize na wala palang permanente. 'Di ba, Mm. lalo na sa trabaho, walang permanente. Kaya kinonsider ko 'tong ano, 'tong Uno. So 'yun yung nagtulak sa'yo Hmm, para gawin na 'to? kasi
Mag-iempleyado ako, minimum that time, magkano? 16,000 nung panahon na yun. Malaki na yun. 2010, di ba? Malaki na yun. Syempre nakatikim ako ng malaki sa abroad malaki sahod ko. So parang hindi ko, di ba, hindi naman sa pag-ano, di ba, parang naliliitan ako doon. Yun na nga, nakita ko tong uno. Nakita ko na kitaan ng malaki. Kaya kinonsider ko siya. So ngayon, yung buhay mo ba nung nasa abroad ka, same din nung mga OFW natin na hindi ko masabi kasi siguro hindi. mas okay yung Mas okay mas kasi okay na nag-experience mo. okay talaga kasi libre yung bahay namin. Oo. Para kami nakatira sa hotel Parang ganito yung bahay namin Oo. doon. Libre pagkain. Yung sahod namin sa amin lang talaga. Oo. Pero naging mahirap siya. Kasi syempre pag Pilipino ka, hindi ka naman sanay na malayo sa pamilya mo Buntis Di ba? pa that time. Buntis pa sa Oo. dati. Doon ako nahirapan yung homesick. Oo. Imagine mo, 20 years old lang ako noong panahon na yun. Di ba? So, everyday talaga, sobrang homesick talaga ako. Pinagpipray ko kay Lord na sana matapos na tong kontrata ko, makauwi na ako ng Pilipinas. Oo. Yung pinakamahirap niyan, upline, yun manganganak na si Jen. Gusto ko umuwi ng Pinas, pero hindi Hindi pwede. ka makauwi. Hindi pwede. Hindi ka makakauwi. Anong pakiramdam nun nung Ang hirap. Mahirap nung talaga. time na yun, nung manganganak kasi hindi ka kasama sa tabi niya? Wala sobrang galit kasi hindi ka, Oo. nagpapaalam ka, di ba? Hindi ka makauwi. Di ba? Pangalawa, parang syempre, nalulungkot ako kasi, di ba, first time ko magka-anak, hindi ko pa nakita na, hindi ko na-experience. Luluwal na, yung unang iyak. Umuwi ako ng Pilipinas, mag-1 year old na si Raven, yung panganay ko. And nakakalungkot, may pera ako, pero pinag-birthday ko yun sa McDo. Di ba, umuwi ako ng Pilipinas, gastos ko doon sa McDo, siguro mga 40,000. 2010 to sinasabi ko pa. Gumastos ka ng 40,000. Ang dami nung malos pinasarado ko yung McDonald's noon. Kasi meron Pero, alam mo yun, parang ang hirap kasi hindi ka kakilala ng anak mo. Yun yung pakiramdam talaga yun. Hindi talaga. Binubuhat ko family picture namin that time. Umiiyak siya pagbuhat ko Hindi na ako kakilala Oo. Natatakot. Diba? Kaya nga, nung nag-uno ko, doon ko na-realize na parang aanin mo yung dami mo ng pera. Diba? Pag OFW ka, malaki sahod mo. Kung hindi mo naman nakakasama yung pamilya mo. Diba? So, yun, ang daming realization to uno up. Actually, yung matututunan mo dito, iba Ibang klase up. Yung reality, iba. Ang dami kong na-realize dito. Grabe yung sinabi mo na yun, Like, kumbaga, kumikita ka ng malaki, maganda, hindi mo nakakasama yung pamilya mo. Malamang, pigil-pigilan nyo yung pagluha nyo yan ganun talaga. Si Apply Raymond kasi nag-decide siya. Actually, marami akong mga kasamaan sa Qatar na mas malalaki sahod sa akin. Mga mga safety engineer talaga. Malalaki sahod 200 plus. Oo. Diba? Pero marami sa kanila sira yung pamilya. Diba? So para sa akin, ano yung dami ng pera mo? Diba? Kung sira naman yung pamilya mo. Hindi kompleto. Hindi kompleto. Oo. Gets mo? Diba? Ano yung malaking bahay mo kung hindi mo naman natitirhan? Ano yung dami ng pera mo kung hindi mo naman nakakasama yung pamilya mo, especially kung may mga anak ka. Tama. Diba? Kasi ako, hindi pa naman ako sobrang yaman, pero na-realize ko, sa mundon to importante oras. Diba? And yun, bakit ako nagmamadali, bakit kahit malaki na yung kinikita ko, mahataw pa rin ako kasi oras talaga Gusto kong, hindi naman yun iba kasi pag sinabing early retirement, parang naano sila, di ba? Na early retirement, di ba? Kasi ang tao, early retirement, 50s, 60s Tayo gusto natin at least 40, 45, retired na. Para ma-enjoy na natin yung buhay natin. Kasi maiksi lang ang buhay. Saka ibang network. Diba? Ang buhay natin sa network, diba? Iba kasi yung pwede natin kitain ng 50, 60. Ang network, maaga pa lang makukuha mo na yun Diba? Sabi nga, di ba, yung kikitain mo ng 10 years dito, 1 year lang, which is totoo. And yun yung nangyari sa akin. Sana nakikita nila yung ngayon, no? Narinig nila. May nakikinig kaya sa sinasabi natin. Diba? So, worth it. Palagay mo, worth it yung... wag kayo magagalit ha. Ito, tanong lang naman kay Apply Raymond. Marami kasi ngayon, nasa abroad Ano masabi mo sa kanila? Worth it ba yan? O... Sinasabi nga nila, kaysa naman sa Pilipinas naman. Sa Pilipinas sila, kaysa naman daw. Mas at least malaki ang sahod doon. Sa akin,
maganda i-goal mo na makauwi ka ng Pilipinas. Kung ikaw is part ng, you mean up yung mga partner natin na OFW? Yan. Oo, yung mga partner namin na OFW, mga kauno namin, member ka na, 'di ba? Part ka na ng Uno. Gawin mo na yung best mo. 'Di ba? Kasi Tama eh. 'di ba, alam niyo yung innovation, 'di ba? Online na. So i-maximize natin yung online. 'Di ba? Kahit busy ka diyan, sigurado ko bago ka matulog sa cellphone ka. 'Di ba? Kung part ka na ng business namin, gawin mo na yung best mo. 'Di ba? I-goal mo pag uwi mo ng Pilipinas, hindi ka na babalik ng ibang bansa. Tama. 'Di ba? Tsaka katulad ng sinabi mo nga, yung oras, hindi na same yan ng oras, ano eh. Tama. Every minute, nadadagdagan. Tama. Bawa 18 ka ngayon, 19 ngayon. Susunod na taon, 20 years old ka na. Tama. So hindi na pwede ibalik. Yes, coach. Di ba? Yes. Ang ganda ng ganda ng kwentuhan natin agad. Napaka-gaan mo talaga kausap talaga. Pagdating, ang daming learnings, no, mga kauno. Pero ngayon, yan, na alam na nila yung background mo. Alam na nila yung kung bakit ka napasali. Ito, maganda-gandang tanong to. Sino si Upline Raymond Lumabad sa labas ng Uno? Yan. Actually, syempre, Or sa labas ng Uno, after mo ng Uno tayo dito eh. Paglabas yun, ibang mukha na yan eh. Ano ka na after eh. ng Uno, Tatay ka na dyan eh. Oh. pamilya talaga, pamilya. Yun yung kinagandahan ng panag-uuno kaya after mo mag-uno, family na talaga. Oh. 'Di ba? So, paasikasuhin mo yung mga anak mo, 'di ba? Hahatid mo sila bago ako mag-office, 'di ba? Hinahatid, sundo. Oo. 'Di ba? So, everyday halos ganoon lang naman ako eh. Wala naman ako ibang activity na pag walang masyadong Bukod sa pag-skydive, yung family Yeah. lang talaga. 'Di ba? And uno, and syempre kaibigan, 'di ba? Oo. Pag may mga birthday yung mga anak natin, ganoon na naman kumbaga yung naging mundo ko kasi uno na eh. Oo. 'Di ba? Totoo yun From eh. 2010. Totoo yun Oo. kasi ibigay mo yung buhay mo sa uno. Ibibigay ng uno yung buhay na gusto mo. Imagine yung 14 years, no? 14 years mo nang ginagawa. Wala na, pangkasama ko na uno eh. 'Di ba? Yung mga partners ko, yun na yung mga everyday ko kasama eh. Tapos after that, family talaga. Wala, family lang ako. Yung After ng mga Uno. kaibigan mo dati, kamusta na sila? Ano ba naging sitwasyon yun nung nag-uno ka na? Wala talagang, actually okay naman kami ng mga kaibigan ko. 'Di ba? Minsan nagaya naman sila. Pupunta naman ako pag may time pero hindi ako makarelate na sa kwentuhan na. Pag may time. Oo, pag may time pero pag nagkikwentuhan kami, karamihan sa mga kaibigan ko puro dati. Yun yung Diba? kaibahan. Yun yung kaibahan. Oo, naman yung sa no? uno kasi iba eh. Oo. Ang pinag-uusapan future eh. Future, no? 'Di ba? Puro dati. So okay na naman, 'di ba? Nakakatuwa naman yung mga pinagdaanan natin ng kabataan. Pero syempre dapat ang buhay move forward eh. Diba? Tama. Sabihin mo nga sa kanila, Upline, nandito ako. Ano Diba? ba dapat yung buhay? 'Di ba? Ang buhay dapat move forward. Yeah. 'Di ba? Always tingin ka sa future mo. Tama. Grabe, no? Ang dami ng learnings, no, mga kauno. Kung talagang nakikinig ka, nagte-take down notes ka, I'm sure marami ka na isusulat dyan. Yung realization mo, mas lalo na kung OFW ka. Upline, ang network naman, hindi siya ganun kadali. Apo. Alam natin yun. At never natin tinago yung pag-network natin. Yes po. Lahat tayo may pinagdaanan. Ano yung personal experience mo na hindi mo malilimutan nung nag-start ka pa nung nag-uuno? Ano yung mga pinagdaanan mo dyan? Yung pinakamahirap walang suporta yung mahal mo sa buhay. Kasi unang-unang negative Bakit? sa akin dito, asawa ko. Okay. Di ba? Kung sino pa yung iniisip ko na susuporta sa akin, sila pa yung unang-unang nag-reject sa akin. Sila pa yung unang-unang nag-negative sa akin. Oo. Di ba? Kaya buti na lang magagaling yung mga coaches ng uno kasi sinasabi nila sa akin na, di ba, na parang... Ano yung pinipigilan ka? Pinipigilan ako. Oo, ganyan. Oo, kasi asawa ko, lalo yung asawa ko, sabi niya, mag-abroad ka na lang. Tatay ko, mag-police na lang ako. Di ba? So, negative talaga sila sa network marketing, no? Talaga, especially sa uno, talagang ayaw nila. Kasi na-invite na rin sila dito, ha? Talagang negative din sila. Oo. Negative sila. Si Jen, Oo. na-invite sa recto yun, estudyante siya. Ewan ko kung nito sa'yo ni Jen yun. Sa recto, in-invite siya, negative siya. Di ba? Kaya galit na galit siya nung nag-join ako dito. Ano naging reaction niya? Wala, talagang nagalit, syempre. Oo. Pag may asawa ka na, yung pera mo, pera na rin niya, di ba? Exactly. Di ba? So, galit siya, di ba? Pero sinabi ko, ako naman yung nakakita eh. Di ba? Ako yun, bakit ko naman to ginagawa? Para rin naman sa kanila.
'Di ba? So siguro yung pinaka-struggle ko rin yung nagsisimula ako, yun walang support yung pamilya mo, especially yung asawa mo. Ang hirap kaya gumalaw, 'di ba? Pag asawa mo bad trip sa'yo, So 'di yung ba? lumalabas ka, may Oo, kumukontra. sobrang hirap, 'di ba? Sobrang Oo. hirap kahit naman sa trabaho, kahit anong larangan, pag negative yung partner mo, ang hirap gumalaw eh. 'Di ba? Oo. Kaya kung ikaw negative yung boyfriend, girlfriend mo, hiwalayan mo na. Saan nilalagay? Saan nilalagay? Hindi, ano, kidding aside, joke lang, Hiwalay joke lang naman, 'di ba? Pero baka marami maghiwalay ngayong araw na 'to. pero apply na, alam mo, Oo. may kasamaan tayo sa Uno before na Yan, magaling talaga. Hmm. Na matagal na nauna pa siya sa akin. Minsan iniisip ko, ba't kaya walang resulta? Mamaya bubulong yan. sa'yo kung sino yun. Oo. 'Di ba? Kaibigan din natin siya. Sabi ko, bakit kaya walang resulta? Hmm. 'Di ba? Bakit ang galing-galing naman, speaker naman siya, pero bakit walang kotse? Na-realize ko, yung partner niya pala negative. So nahihirapan siya. Oo, nahirapan siya maka-momentum. Oo. Siyempre, pag uuwi ka ng bahay, 'di ba? Ang hirap naman talak ng talak yung asawa mo, 'di ba? So hindi ka talaga makaka-focus. Tama, oo. 'Di ba? Kaya kung yung asawa mo negative, huwag mong hiwalayan, asawa mo 'yan. Mag-usap sila. Usap kayo. Asawa mo yan. Pero pag girlfriend, girlfriend, Actually, pag boyfriend. girlfriend mo, habang may oras pa. Kasi ang hirap ako sa sitwasyon ko, personal experience ko. Oo. May leader ako, negative yung boyfriend niya. Hmm. 2 months pa lang sila. Imagine mo, bakit ka magpapakontrol doon sa isang tao na 2 months ago mo pa lang nakilala. Sige nga, sabihin mo sa kanila. Sa akin, 'di ba? Ang hirap 'yun, 'di ba? Ang hirap gawin ng business 2 natin pag months, negative yung oo. partner mo. Oo. 'Di ba? Tapos nagkaroon ka ng boyfriend, girlfriend, negative dito, pinipigilan ka. Tapos nagpapapigil ka. Mm. 'Di ba? Yung unang-una ginagawa mo tong uno para sa pamilya mo, hindi naman para sa kanya. Tama. Gets mo ha? Kaya yung mga kauno natin, pag negative yung partner mo, nako, mag-isip-isip ka na. Kailangan Diba? ba nila mag-boyfriend agad pag ano? Pag nag-uno ka, wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, wag muna. Di ba? Pero Oo. syempre, hindi mo pipigilan eh. Di ba? Tama, Pero tama. sa akin, ano man yung sitwasyon mo ngayon, di ba? Pag nag-uuno ka, focus ka muna sa business natin. Oo, tama. Focus ka tama. muna. Kasi mahirap pag ano eh. Nagpapadala tayo sa kanila eh. Mm. Gets mo? Sa emosyon, no? Yung pa naman yung pinakamahirap, Oo. yung emosyon. Tama. Kanina nga, napagkikwentuhan namin yung mga boyfriend, girlfriend, yung mga ganyan. Ay, grabe talaga kasi may mga talagang pinagdadaanan talaga sila. Nagne-network sila, lalong humihirap eh. 'Di ba? Pero yung personal experience mo naman regarding sa pagne-network, bukod sa mga taong malalapit sa hindi sila okay sa pinili mo, pinaglaban mo naman, yung sa paghahataw, anong mga hindi mo malilimutan diyan? Sa paghahataw, personal Ito experience. yung pinakamahirap sa akin. Kasi nasanay ako may pera. Galing ako abroad eh. Dumating sa point, syempre panggalaw. Sa pagne-network naman, hindi naman agad kikita ka eh. Exactly. Di ba minsan kikita ka, 5,000 lang. Di ba? Pinakamahirap sa akin yun, na zero na talaga ako. Anong ginawa mo? Zero savings ako. Oo. Dumating sa point, tinatanong ko yung sarili ko kung tama ba talaga itong decision ko. Dumating sa point na gano'n na, alam mo yung pabitaw na ako, yung daliri na lang yung Yan, nakakapit. maganda yan. Oh. Sige, Di ba? kwento mo Daliri sa na lang kanila. nakakapit sa akin. Yung dumi na lang ng kuko, pabitaw na ako. Oo. Pero, yung paniniwala kasi hindi nawala sa akin. Kung ano man yung na-experience ng mga kauna natin up, na-experience ko yun. 1, 2, 3 sa bus. 1, 2, 3, naglakad, naulanan, nagutom. Di ba? Yung flyover, nasa ilalim. Dati sa Ortigas, di ba? Oo. Lahat yun naranasan ko rin naman. Actually, iniisip ko nga yung mga naranasan ko before. Hindi ko na maalala yun, di ba? Oo. Naalala ko na lang ngayon, masarap na yung buhay ko. Lahat kasi may erase eh. Di ba? Pero kung iisipin mo talaga yung hirap, lahat naman naranasan natin yun eh. Di ba? Lahat naman yun. Walang panggalaw. Di ba? Dumating sa point na gusto mo na uli mag-apply. Maraming ganun na. Tama. Nag-uuno ko, gusto ko na mag-police, gusto ko na mag-apply ng trabaho, gusto ko part-time na lang yung uno. Di ba? Pero buti na lang yung paniniwala talaga, hindi nawala sa akin. Tama. Paniniwala. Kasi kung yung paniniwala na lang, nayayaman ka sa uno, wala. Paano ka payayaman? Tama. Tandaan nyo mabuti mga kauna yung paniniwala na sinabi ni Apple Mm. Raymond. At saka talagang dadalhin ka talaga sa crossroads na tinatawag. Yes, sir. Yung time na walang-wala ka na. Yun Yung ako Tapos- sa experience ko, yun yung pinaka eh. Maraming tao doon nagkikwit. Yung pag nauubos sila Ano may walang papayo mo sa kanila pag ganyan sila? Huwag ka lang bibitaw. Tapos may maniwala ka sa upline mo na sinasabi ng mga upline natin, tuloy-tuloy ka lang. Totoo yun. Yun lang yung sinasabi sa akin ng upline ko, tuloy-tuloy ka lang. Huwag ka lang titigil. Maniwala ka lang. Laban lang. Invite ka lang. Training ka lang.
Yun lang. Ako kasi pang attitude ko talaga, kung ano yung sasabihin ng upline ko, ginagawa ko talaga eh. Di ba? So Kasi ano yun, ka, yun natutunan ko good sa mga, follower talaga. yun talaga, Oo. yun yung mga natutunan ko sa training eh. Di ba? Makinig ka lang sa upline mo. Kaya, sabihin natin parang naging uto-uto ako. Buti na lang. Di ba? Kung hindi ako nakinig sa kanila, o sabihin naging uto-uto, baka hindi ako, ano man, hindi nangyari Wala ka sa ngayon akin. sa kalagayan mo ngayon. Yes, Oo. At kung ano man yung mga meron ako ngayon dahil sa uno. Tama. Ito yun. Sige, total kinikwento na rin naman ni Upline Raymond lumaban sa inyo, no, mga kauno. Actually, nagtuturo na siya, no? Pero tutuloy-tuloy ko na to kasi ang hirap din pagsalitain to eh. Kaya ang ganda-ganda ng mga lumalabas sa bibig niya ngayon. Ano ang mga strategies para maging effective? Minsan yung nag-start ako sa uno, syempre marami na nakikita ka, maraming pay-in. Mm. Di ba? Maraming pay-in, maraming sign up. Di ba? Tatanungin mo minsan, ano bang ginagawa nila? Ganun, dumating sa point na ganun din ako eh. Actually, yung strategy, system, lahat tayo meron na yan. Di ba? Ang kailangan mo na lang gawin, i-apply mo talaga. Okay. Di ba? Sa business natin, di ba? Hindi na kahit anong sistema na meron ka, pero pag wala kang kausap, wala ka din. Exactly. No? Hindi ka rin magiging effective kahit gaano Tama, kaganda yung system mo. Kasi iba-iba tayo ng system, iba-iba ng program, Mm. iba-iba ng strategies. Pero again, kung ano man yung sistema mo, ano man yung tawag dyan sa sistema nyo, pag wala kang kausap, baliwala din siya. Nasa kausap pa rin eh, no? Kausap pa rin natin. Oo, no? Kasi pansinin mo, ikaw apply, naranasan mo, di ba, minsan, walang kwenta yung paliwanag mo, minsan nag-sign up na. Oo eh, di ba? Di ba? So, kailangan lang talaga kumausap eh. Oo. Kausap lang talaga. Tama. Di ba? So, basic. Prospecting talaga. Doon pa rin magsisimula. Di ba? Gusto mo ng pay-in, ng sign up, so magsisimula yon, prospecting. So, numbers game. Numbers game, yes. Numbers game. Numbers game talaga. Eh, subok yan up sa grupo mo. Oo. Sa Scorpions, di ba? Oo. Di ba? Ano na yon? Hindi ba, kumbaga nakita mo na yung resulta sa Scorpions na numbers talaga. Tama. Network oo. marketing is numbers talaga. Tama. So ayun yung mga simpleng simpleng aral na sinasabi ni Upline Raymond. At alam niyo, totoo 'yan. Makakauno sa totoo lang. Eto, marami na tayo agad na extract sa kanya eh. Ng mga learnings eh. Pero sisigundahan ko ulit, gaano ka-importante ang pagbi-build ng relationship professionally Importante yun. sa network. Kasi yung business natin is all about relationship talaga. Mm. 'Di ba? Pag hindi mo kaibigan yung partner mo, Okay. diba, hindi rin magiging effective talaga. Hmm. 'Di ba? So ibig sabihin, kailangan maging totoo ka doon sa mga tao. Na Diba? nakakasama nila, no? Turing mo silang pamilya, Yan. 'di ba? Mm-mm. So pag ikaw, 'di ba? Yung coach mo, yung apply mo, tinuturing kang pamilya, dapat ganun ka din. Kasi ang hirap din tinuturing mo ng pamilya yung partner natin, yung business partner natin. Sila naman ayaw. Ang hirap, ang hirap pag gano'n, no? Oo. Diba? So, dapat ganun din kayo. Maliban sa amin, dapat ganun din kayo. Yung mga coaches nyo, yung mga uplines nyo, ituring nyo rin yung pamilya. Tama no? Kasi ikaw nakikita kita eh. Yes. Nagpapakain ka pa sa bahay, nandun yung mga downlines mo. Hindi, for sure ganun ka din. Mas Diba? marami ka pang time sa mga business partners mo kaysa sa pamilya mo. Tama din. Kasi Diba? yung iniisip mo na, business partner mo, tapos pagugulat ka, teka na, may pamilya pa pala ako. Lahat ng okasyon, nandun yung business Nandun partner sila. natin. Oh. Yes. So, relationship talaga. Relationship talaga. Di ba? Di ba? Yung may mga bago tayo. Hindi lang naman to yung mga nanonood Tama. luma na or ano. At mas marami pagka ganitong Unos Best of the Best. Makabago talaga, coach. Bago. Okay. Upline, anong kadalasan na pagkakamali na ginagawa ng mga bago? Yung basic, yung hindi pakikinig. Yan, sige. Yun lang eh. Kumbaga, yung mga bago sa'yo. Oo. Minsan kasi yung mga coaches naman natin for sure, especially mga kauno, hands-on naman lahat yung mga yan eh. Di ba? Minsan, yung mga business partner natin na bago, minsan bakit nagkakamali? Kasi hirap sila makinig. Alam mo bakit upline? Normal na nangyayari? Kasi yung coach or upline nila, bata. Yung coach or upline nila, undergrad. Tapos yung business partner nila, graduate o professional. Di ba? Nahihirapan sila makinig kasi iniisip nila mas magaling sila. Yun. May ganun eh. Alam mo bakit ganun din kasi ako before eh. Hirap ako makinig kasi yung nag-invite sa akin, crew ng Goldilocks, Messenger. Oo. So feeling ko mas magaling ako sa Parang ba't kanila. ako makikinig sa'yo, kulo ka? Yes, Parang ganun. tamang ganun. Hindi,
nandun parang nandun sa mind mo yun, yung ganung bagay So sa akin, para maiwasan mo magkamali, kung ano yung sinasabi ng upline mo, ng coach mo, pakinggan mo lang. Mm. Kasi tandaan mo, hindi ka naman yan ipapahamak. Tama. Di ba? Kumbaga, hindi naman siya magtuturo ng mali sa'yo. Kasi bakit? Pag tinuruan ka niya ng mali, magiging mali din yung negosyo niya. Exactly. Tama. Tama eh. Ano pa yung mga naisip mong pwede namang gawin? Okay, bukod sa pakikinig. Nung mga bago, ano yung mga pwede nilang gawin para mas mapagaan, mapabilis yung pagne-network nila? Siyempre, maliban, atin ng trainings. Di ba? Manood ka ng mga video ng mga ganito. Di ba? Kasi ibang mundo to, Una-una, iba yung ginagalawan mo. So, ibang mundo din to Bakit? Para ma-adapt mo siya, atin ka ng trainings. Everyday, dapat kasama mo yung mga coach mo. Kung OFW ka, dapat nanonood ka lagi ng mga trainings natin sa online, di ba? Oo. Di ba? Para unti-unti ma-adapt mo kung ano yung meron dito. Tama. Diba? No? Marami pa naman ngayon nangangarap. Sa sobrang laki ng pangarap nila, hindi naman umaatin ng mga training. Yun na nga Yun lang. Diba? Yun yung nakakalungkot. Di ba? Na maraming tao o members natin, mga partners natin, na gusto magbago buhay, pero pag pinatin mo ng training, pinasinenda mo ng link, binabaliwala lang nila. Pinipilit pa yan. Di ba? yun na yung nakakalungkot. Gusto mo kumita tapos training, pipilitin ka pa. Oo. Di ba? So, isubmit mo yung sarili mo dito sa business natin. Di ba? Submit mo yung sarili mo sa coach mo, sa upline mo. Di ba? For sure, hindi ka mahihirapan dito. Nahihirapan lang naman pag kontra lagi O tinan mo upline, mo ako, business partner mo ako, ikaw yung coach upline ko. Sabihin mo sa akin, attend ako ng training, umattend ako. Di ba smooth? Tama. Di ba? Pero pag mangyayari, papatinin mo ako, busy ako Wala akong time Tumatagal. ang hirap Di ba? Makikita mo ang pangit ng aura. Di ba? Hindi maganda yun. Siyempre, pag nasabihan mo kasi concerned tayo sa kanila. Di ba? Minsan mamasamain pa nila yun. Yun yung mahirap sa business natin. Di ba? Kaya sa mga bago nating business partner, maliban sa pakikinig, di ba? Attend kayo ng mga trainings natin. Tama. Para ma-realize nyo yun. Kasi doon mo ma-realize lahat ng mga mali mo, di ba? Yung mga pagkukulang mo, di ba? And syempre, dapat adjust. Yes. Di ba? Yung mga yung kailangan mo i-adjust sa attitude natin, sa mindset natin, sa galaw natin, and di ba? Para maka-adapt ka kaagad dito sa business natin. Saka sooner or later, pag nahirapan niya, makikinig pa rin sa'yo. Tumatagal lang. Kaya nga, ganun din naman Tama ka, ganun din ang ending, makikinig din di ba? So, agahan mo na. Habang bago ka. Di ba? Yung mga bago pinag-uusapan natin, o yung ano naman masasabi mo dun sa medyo matagal na, tapos parang still struggling sila sa network nila? Dapat makawala sila dun Oo. Di ba? Dun sa pagka-stuck dun sa sa struggle. Kasi yung proseso in struggle, normal na sa business natin yun, upline. Di ba? Minsan kasi bakit na-stuck ka dyan, kailangan i-check mo rin yung sarili mo. Baka may mali kang ginagawa. Tama. Gets mo? Di ba? Hindi ko na sasabihin ko ano yung mga mali, pero for sure, matagal ka na, narinig ko sasabihin ko. Di ba? Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, di ba? Bakit nandyan ka ngayon? Di ba? Siguro may mali kang ginagawa or may kulang ka na ginagawa. Tama. Di ba? Again, babalik uli yun sa pakikinig up. Tama. Babalik uli yun sa basic, 'di ba? Baka hindi ka na nag-i-invite. Di ba kasi ano bang struggle na sa totoo lang ano bang struggle lang kahit gusto nilang marinig sa pagbibisis natin. 'Di ba? Hindi ka kumikita, hindi mag-invite ka. Di ba? Ganun naman 'yun, 'di ba? Di ba? Mag-invite ka. Di ba? Wala yung grupo mo, ano kailangan mo gawin? Mag-invite ka. Lagas Diba? Wala kang pambayad ng apartment mo, ano kailangan mo gawin? Mag-invite ka. Di ba? And then maraming ways of earning. Pwede ka magbenta ng products. Tama. Di ba? So, tingin ko nagiging problema is sila na lang din. Sila na lang gumagawa ng problema. Sila na lang gumagawa ng problema. Di ba? Kung mababalikan mo yung dating ikaw, dating Raymond Lumabad, ngayon meron ka na, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sana nung bata ka pa, mas lalo kang nakinig sa mga magulang mo. Diba? And maliban doon, sana mas maaga ko nakita ang Uno. Diba? Kasi nakita ko itong Uno up, mag-24 na ako. Diba? And sana, mas maaga kong tinrabaho siya. Diba? And talagang hinataw siya. And kung ano may resulta ko ngayon, siguro mas maganda pa o mas malaki pa. Ganda nun. Oo.
ang gusto ko dun yung ano yung sana nakinig pa ako sa magulang ko. Oo. So, ibig Bakit ko sabihin, nasingit yun, Ap? Kasi pasaway talaga ako nung bata ako, Ap. um, Talagang pasaway. Maaga nga ako nakabuntis, di ba? oh, Di ba? And yun. Di ba? Makinig ka sa magulang mo. Basta para rin naman sa atin naman. importante ba yung payo ng magulang sa isang Importante. tao? Importante naman. Especially pagdating sa buhay-buhay, di ba? Mm. Pero pag kinokontra ka sa uno, di ba? Iba na yun. Iba na yun. Di ba? Oo. Tandaan mo, parents mo negative, kinokontra ka o pinipigilan ka sa pag-uuno. Mm. Pero ayaw mo huminto sa pag-uuno mo. Hindi naman ibig sabihin nun is masamang anak ka na. Tama, oo. Di ba? Mm. Bakit hindi mo sila sinusunod o pinapakinggan na huminto ka sa uno kasi ginagawa mo naman to para sa kanila. Tama eh. Mm. Di ba? Hindi naman Na hindi ka lang pansarili. nila naiintindihan sa una. Oo. Pero pag nagka-resulta ka, maniwala ka. Di ba? Mag-sorry din sa iyo ang mga yan. Di ba? Susuportahan ka rin ng mga yan. Mas lalo kang mamahalin ng mga yan. Dumating sa iyo yun hindi ka nila maintindihan nung simula. Anong sinabi nila sa iyo? Doon nagkaroon ka naman. Yeah. Oh. Yung nanay ko naman, syempre proud sa akin. Yung tatay ko kasi hindi talaga nagsasalita. Tahimik lang siya. Tahimik talaga eh. Pero, namimiss ko na si Papa. Namatay siya 2 years ago. No? Hindi talaga siya, hindi niya ako kinongrats up eh. Pero I'm sure Pero, proud siya sa akin. Kasi, narinig ko, pag si Jen, narinig niya na, kinikwento niya sa mga kumpare niya. Yun na yun. Na nagkabahay ako. Yun na yun. Di ba? Kinikwento niya sa mga kasamahan niya, sa mga kaibigan niya, na ang ganda ng kotse ko. Yun na yun. Pero sa akin, hindi niya, parang, ewan ko, pagka-pulis niya yata, gano'n yata talaga siya. Hindi ang tatay kasi gano'n. Di ba? Pero alam ko naman, naging sobrang proud siya sa akin. Kasi alam niyo po, si Upline Raymond Lumaban po, sobrang lapit ito sa kanyang tatay. Kaya ano yan, pag yun ang pinag-usapan, soft yan. Di ba? Sobra. Di bale, ginawa mo naman lahat para sa kanya eh. Yes, Upline. Di ba? Nakita naman niya. Tama. Ang mahirap kasi, alam mo Upline, yung nagpupursigi ka, ginagawa mo lahat para umasenso sa buhay, pero hindi niya inabutan. Yun yung mahirap. Yung masakit yun. Kaya yung mga kauna natin, habang buhay pa yung mga magulang mo, di ba? Gawin mo silang dahilan para magtagumpay ka dito. Oo. Di ba? Para yung buhay na gusto mong iparanas sa magulang mo, maparanas mo pa sa kanila. Di ba? So, ano yun, kailangan mas lalong pagtrabahuhin, natawin. Kung nagtatrabaho pa yung magulang mo, i-goal mo, mapag-stop sila muna. Kasi kung yung 30 years old, 40 years old, napapagod sa trabaho, imagine mo yung 50s, 60s. Exact. Hirap. Diba? Kaya kung nag-uuno ka na, mas galingan mo. Pag kumita ka ng malaki, kahit hindi mo na kotse, kahit nga hindi mo na bakasyon, yung mapatigil mo sila sa trabaho, ang laking bagay. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Ikaw yung nagpapakain na sa kanila, nagbabayad ng bills. Kahit yun muna. Pag yumaman ka na, madali naman na lahat. Papatravel mo sila, di ba? Ang ganda nung payo sa inyo ni Upline Raymond Lumaban. Mas lalo-lalo na sa mga bata na nakakita yung network. Swerte nila. Yun yung problema ng mga bata up ngayon. Ang sinasabi nila, bata pa naman kasi sila. Ayun, ano masabi mo sa mga bata? Anong payo mo sa mga bata na nagne-network na sabihin na natin, diretsayan na tayo, pinepetiks-petiks lang nila. Magmadali ka. Tandaan mo, sobrang bilis lang ng panahon. Diba? Huwag mo sayangin yung panahon mo sa mga bagay na walang kwenta. Diba? Gimmick, diba? Inom, tropahan, diba? Madali na yan pag may pera ka na. Diba? Pero hanggang bata ka pa, mas maganda. Yun yung sabi ko kanina, mas bibigyan din ko lang. Yung tanong mo sa akin na ano yung gusto kong sabihin kung nakikita ko pa yung pagkabata ko. Na sana dapat hinataw ko pa. So dapat ganun ka rin. Diba? Habang bata ka pa, hatawin mo na to, galingan mo na dito. Diba? I-goal mo na kumita agad ng malaki. Kasi mas masarap yung bata na kumikita ka ng malaki. Tama. Diba? At ako, na-witness ko yan sa iyo. Talagang may mga, may mga alaga ka na bata. So sana na maraming kabataan na nanonood ngayon na nagne-network. Alam niyo, pahalagahan niyo yung mga salita ng mga international topper. Kasi minsan silang naging ganyan. Tama. Minsan silang naging katulad ninyo. Kaya ito nga yung mga ganitong klaseng kwentuhan, pinapahalagahan niyo yan. Tama. Kasi ito, galing sa bibig ng isang tatay. Yes. So, isipin niyo tatay niyo, pinapayuhan ka.
Di ba? Tama. Apply, medyo patapos na tayo sa ating talakayan, Yes, kwentuhan, sarap po kasama. Actually, kung gamamay, marami kami pagkikwentuhan eh. Ito na lang, bilang huling mo sa kanila, yung message na sasabihin, ano yung mga dapat pa nilang abangan sa isang Apply Raymond Lumaban? Itong 2025. Goals mo. Yes, Yan. Siyempre, number 1 goal ko ngayon, personal goal to up, no? Oo. Na makabalik ng top 10. Okay. Yan, no? Siyempre, sa tulong ng mga kauno natin, walang Yes. imposible. Yes. Di ba? And siyempre, bahay meron na eh, di ba? This time, 2025 talaga, dream house talaga. Sarap Di yan. ba? Kasi sports car meron na eh. Yes. Big bikes, di ba? Dami kong motor, di ba? Condo, bahay, meron na eh. So, ngayon 2025 up, makabalik ako sa top 10, and syempre, dream house na. Sana. Okay. So, Mangyayari yan, Apply. Alam niyo Yes, naman, tayo, sabi nga natin sa uno, yung mga bagay na imposible, nagiging posible sa atin. Totoo. So, maraming salamat, Apply Yes, Raymond Lumaban, Apply. sa oras na binigay mo sa Unos Best of the Best. Thank you, Pare! Alex. At syempre, magkita-kita tayo muli, no? Sa ating Unos Best of the Best next Saturday dahil meron na naman tayong special guest para sa inyong lahat na Uno International Top Earner. So maraming salamat. Ayos!